Magandang araw ulit mga kababayan, mga kaibigan. Magandang araw rin kay Kaburnok. Nakakatawa ito si Kaburnok mga kaibigan. Meron akong napapakinggan na video ni Kaburnok at kauban ni Gabriel. Ito naman meron akong in-upload nito na sagot ko. Pero sinagot ko na to eh. Tapos ito, tinanakay ko lang ulit dahil maganda naman kasi meron tayong mapapakinggan kung ano yung sinasabi nila tungkol dito sa sinabi ng kapatid na Eli na hindi si Pedro ang bato na tinutuko sa Mateo 16:18. Ito, pakinggan natin yung ilan sa mga nagdadaldal ni Kaburnok. So kapatid na Gabriel. Opo, ito po ang nakasulat po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, so meron pong binabanggit dito na itatayo daw sa ibabaw ng batong ito ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa English, basahin nga natin sa English, kapatid na Gabriel. Opo, ito po sa ginagamit nila na King James Version. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ayan, klarong-klaro dito, kapatid na Gabriel. So, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin kung itong salitang rock, ano po ba ang ibig sabihin yan? Yung rock na ito. Kasi yung iba nagsasabi, upon this rock, itatayo daw kay Kristo. So yung builder na si Kristo, itatayo niya sa kanyang sarili, yung iglesia. Yung isa naman, kapatid na Gabriel, yung rock na tinutukoy. Si Kristo daw na builder ay itatayo daw niya ang sarili niya. Napakatanga talaga ng Kaburnok na ito. Kaburnok. Kaya nga, Kaburnok, sa iglesia na itinayo na mababasa sa Mateo 16:18, kung si Kristo ang nagtayo dyan, nawawala na sa grammar. Kaya nga hindi siya ang nagtayo dyan eh. Hindi si Kristo ang nagtayo, kundi ang Diyos. Ginamit lang si Kristo na kasangkapan. Ang salita na sinasabi ni Kristo diyan ay salita ng Diyos at hindi niya sarili. Kung sinasabi ni